Hi guys, good morning. Welcome back to the channel. So dito pa ako sa may Cagayan de Oro City. Mag-check out na ako mamaya. So travel tayo, continue yung travel natin papuntang Davao City. And of course, dito tayo dadaan sa Bukidnon. Kasi yan yung Bukidnon, yan yung tambayan ng mga presko. Yan yung pagpaparelax yung Bukidnon na lugar kasi nga malamig yung klima at saka sobrang ganda ng view for free. Libre lang yung mga view. Magmotor ka lang papuntang Davao City, pagdaanan mo yung Bukidnon, marelax ka kasi nga yung ambience, yung calmness, yung hangin na malamig at saka yung mga bundok na matatanaw mo sa gilid ng kalsada lang. Na parang ano talaga, na parang nasa Tagaytay ka or New Zealand. Sobrang green ng paligid at saka yung problema lang is kung always umuulan kasi sobrang hassle mag-travel. Pero pag okay yung weather, yung hindi naman masyadong maulan, maganda yung pagta-travel mo. So itong guide na to is para sa mga solo traveler. Dito ako dumaan sa may shortcut, hindi na ako dadaan ikot sa puerto. Ito yung shortcut papunta na to direct sa Balubal. Bali malapit na sa Manolo Portage. So paakyat yung daan dito. So paakyat siya lahat. Pag bababa ka naman papuntang Cagayan, pababa siya lahat. So paakyat yung mga daanan kasi nga bundok. So makaka-less ka ng oras compare doon sa may sa puerto kada daan. So ayan guys, yung una kong daanan is yung Manolo Portage. Papakita ko sa inyo yung mga pasyalan dito sa Manolo Portage. So ayan guys, papark muna tayo. Hi guys, good morning. Welcome back to the channel. So dito tayo ngayon sa Bukidnon sa may Manolo Portage. So magwo-walking tour tayo dito. Papakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga dito, mga pwedeng galaan sa Bukidnon sa Manolo Portage. Ito yung Manolo Portage. Malapit lang to sa Cagayan de Oro City. It takes 30 minutes kung kung mag-motor. Pero kung mag jeep ka or bus, mga I think 1 hour. So malapit lang siya sa malapit lang siya sa Cagayan de Oro. So of course guys, breakfast muna tayo sa may Jollibee. May Jollibee sila dito sa Manolo Portage, malapit lang. Breakfast muna tayo tapos punta tayo ng Dahilayan Park nila. Tapos kung ano pa yung madadaanan natin, punta natin yung Dahilayan Park dito. Then walking tour saglit dito sa Manolo Portage. Papakita ko sa inyo kung ano yung lugar dito. Para na rin siyang semi-city pero I think walang mall dito. Meron Princetown. Meron silang Princetown, merong Jollibee. Napaka-progresibo to yung guys, yung Manolo Portage kasi nga maraming dito, maraming plantation ng pinya. Ito yung pinakamalaking ng Del Monte sa pinya sa Bukidnon. Makikita mo rin dito sa Manolo Portage na grabe yung lawak yung daan. Halos sementado lahat ng mga barangay dito guys at saka napakalawak ng daan. 6 lanes dito yung yung highway nila. Lahat naman sa Bukidnon 6 lanes. Napaka-improve talaga. Proud talaga ako dito sa Bukidnon kasi grabe yung nila, yung pang-gobyerno nila dito. Inuuna nila yung pagpapasimento sa mga daan, sa mga projects at saka pinopromote nila talaga yung tourism dito. Believe me guys, pag dito ka na sa Manolo, mapi-feel mo na yung calmness, mapi-feel mo na yung ng hangin, na lamig ng hangin at saka yung weather. Napaka-relaxing talaga. Kung ikaw ay taga Luzon or dyan sa mga isla-isla, kung gusto mong magpa-relax or gusto mong pakalma yung yung sarili mo kasi nga holiday, so ito yung perfect place sa sa Bukidnon. So tara guys, breakfast muna tayo. So ito yung sentro nila guys, sentro ng Manolo Portage. Yan, breakfast muna tayo sa Jollibee. So ayun guys, sobrang haba ng pila guys at saka matagal pa yata. So na lang tayo guys, tawag nito, mag-breakfast na lang tayo sa may Dahilayan. Sarap doon, may mga native chicken. Maraming halal doon sa sa Dahilayan. So doon na lang tayo mag-breakfast guys. Grabe yung haba ng pila, baka matagalan ako. It's 8:30, nakapag-coffee tayo pero masarap talaga mag-breakfast ng chicken ba or ba yung pili natin yung breakfast. So tara guys.
Ang ganda ng fountain nila guys. Unlimited. Unlimited yung tubig. So, ayun guys, medyo mainit-init na. Pero yung ano dito, yung hangin is napaka presko, napaka sarap. Kahit mainit, nakakaitim lang. Kaya mag ano din tayo, sunblock. So ayan guys, yung pupuntahan natin na Dahilayan is mga 15 to 20 minutes from Manolo Portage kung mamotor ka. Marami namang sakayan dito papuntang Dahilayan kung ikaw ay nagbabas doon mismo sa may terminal nila. Pwede kang sumakay doon ng multi-cab. Meron ding mga for hire na mga motorcycle. I don't know kung magkano yung pamasahe yung mga for hire, yung mga habal-habal yung tawag. So ayan guys, ito yung madadaanan mo yung Libuna, pero yung Dahilayan, Barangay Dahilayan is under siya ng Manolo Portage. Sakop siya ng Manolo Portage, pero dadaan ka sa Libuna, yung marami ding pinya. Yung Libuna, Manolo Portage, ito yung lugar sa Bukidnon na sobrang dami ng pinya. Doon sa taas din is mga tubuhan, papunta na sa Malaybalay, Quezon, Don Carlos. So yan, dito sa may Barangay Dahilayan, ma-feel mo talaga yung lamig, as in sobrang lamig dito guys. Halos sa tingin ko halos araw-araw siguro umulan dito. Grabe yung lamig kasi nga yung mga maraming kahoy, maraming fine tree. So press na press talaga yung mo dito. Parang ang hirap maligo dito pag dito ka nakatira. Sobrang lamig. So ayan guys, dito na lang tayo mag-breakfast sa may halal, yung sa nakaraang vlog natin dito din tayo kumain. So yan yung kainan, yung mga halal foods. So masarap din naman yung mga pagkain nila, very affordable. So ayan guys, yung yung Dahilayan, sobrang kalmado yung Dahilayan, sobrang fresh. So kakain muna tayo para may energy tayo, at saka tatry natin yung mga rides. Papakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga rides dito sa Dahilayan. Tutor ko kayo sa Dahilayan sa mga hindi pa nakapunta, pero sa mga always na pumupunta dito, nagbe-vacation taon-taon, kasi yun kasi yung nila. Every year, pag year end, pupunta talaga sa Bukidnon. At saka ito, package to, ito yung sa Dahilayan. Ito yung kasama sa package pag ikaw ay magta-travel or sasama sa mga, like sa mga van. Meron kasing babayad ka ng 3,000 tapos sila na yung bahala sa iyo. Punta sa New Zealand, sa Communal Runs, dito sa Dahilayan. Itong Dahilayan, hindi talaga ito mawala sa listing sa sa mga travel package. So ayan guys, yan yung breakfast ko. Egg at saka chicken ball at saka paborito kong ampalaya at saka lemon. So bali yan lang yung breakfast natin. Breakfast na breakfast. It's 8 AM ng umaga, saktong-sakto. Matapos tayong kumain, lakad-lakad tayo saglit, then tutor ko kayo sa iba't ibang mga sakayan ng mga rides sa Dahilayan, at saka yung calmness nito, tutor ko kayo sa may park nila. So yung Dahilayan pala, may mga entrance siya guys. Make sure na meron kang enough na money, kasi nga medyo may kamahalan dito yung mga entrance. Pagpapasok ka sa Forest Park, magbabayad ka ng 150. Tapos doon sa baba, anong tawag nila doon sa baba sa mga, para sa mga rides, meron din siyang entrance na 100 pesos. So bali yung may entrance mo dito is 250 pag papasok ka sa lahat ng gate, kasi dalawang gate to Ito yung first gate, yan. May entrance dyan, maraming mga fine tree dyan sa baba, maraming pagpicturan. Yung bayad dyan is 100 pesos yung entrance. Tapos kung gusto ka rin mamili ng mga ng mga souvenirs, like mga gamit, t-shirt, ano-anong souvenirs na may landmark na Bukidnon, marami dito sa gilid. Gusto pagkain na mura, marami din. Maraming mga mais dito, binaki yung dito, binaki yung masarap dito. 50 pesos makakain ka na, 35 yata. 3 for 100. So ayan guys, dyan pipila ka dyan, 100 yung entrance. So ayan yung dyan sa guys is yan, para sa mga zipline, sa mga rides, sa loads rides. Babalik lang tayo mamaya guys, kasi nga kakakain ko lang para maano yung pagkain, baka mapintiks tayo. So ayan guys, punta muna tayo doon, maglakad-lakad sa taas, doon sa sa park nila. Dito din pala sa guys, may mga Magnum na van, na for hire na van.
Yung pamasahe 299 galing ka ng airport, yan yung mga pamasahe Lagindingan to airport 199. Merong mga van dito kung solo traveler ka, hindi ka na magpo-problema kung saan ka sasakay kasi maraming van dito na nagta-travel papunta ng airport, papuntang Cagayan City, papuntang doon sa sentro. So ayan guys, kukuha muna tayo ng ticket. Ito yung sinasabi ko, adult 150, din kids 100 pesos. So kung kasama mo yung pamilya mo, na malalakihan ka talaga dito sa entrance kasi nga dollar yung entrance dito, pero solid naman for once in a lifetime or once a year travel. So ang dami dito guys sa Dahilayan, iba't ibang mga tourists na nandito. Merong taga Luzon, taga Visayas, taga Mindanao. Kadalasan dito guys is mga galing sa Luzon na gustong mag-relax lang dito. Halos mga taga Luzon halos dito yung mga kasi nga pag taga dito sa Mindanao, parang I think always na napupunta. Yung mga taga Luzon, taga Visayas yung always nandito. Meron nga mga artista dito always na pumupunta guys dito sa may Dahilayan kasi nga napaka very relaxing, pang family talaga yung family talaga bonding, yung para sa family bonding talaga yung Dahilayan. May pagkainan din sa loob, meron silang restaurant. I don't know kung halal ba yung restaurant nila or hindi. Pero may kakainan naman doon sa labas na mga halal, marami. So, merong mga picnic grounds. Itong Dahilayan guys, sulit yung entrance mo kasi nga sobrang ganda sa loob. Ito yung park na sobrang laki na park na marami kang mapupuntahan, picture or gusto trip nyo lang mag-relax dito talaga sa Dahilayan is very perfect. Dapat meron kang adalang partner, katulad sa akin, solo traveler, parang malungkot. Pero I think depende naman sa'yo kasi sanay naman ako sa solo lang ako sa pagta-travel. At least mapakita ko sa inyo yung mga view dito, kung anong meron sa Dahilayan. Sa mga hindi pa nakapunta dito sa Bukidnon, sa Dahilayan, so ito na yung Dahilayan. Merong pang kids, merong pang adult, maraming rides dito guys. Dito yung pinakamahaba na zip line, tatry natin mamaya yung 850 meters. Yun ang pinakamahabang zip line sa, I think sa Pilipinas yata na recorded nila. Pinakamahabang zipline, it takes 1 minute na ride pababa. So ito try natin mamaya. So yan guys, meron din silang rainbow slide. Basta sobrang dami ng rides dito guys. Meron sa tubig, meron sa yung sa motor, meron din sa mga putikan, meron sa yung pa-chill na rides. Ito try natin yan mamaya guys. Then dadaanan ko din pala dito guys yung yung hanging bridge nila kasi curious ako. Last time na pumunta ako dito, hindi ko na napuntahan yung yung hanging bridge. So every rides, every mga hanging bridge na meron kang papasukan, merong entrance. So yung binayad ko dyan sa hanging bridge nung 100 pesos. Tapos yung sa mga rides naman, yung sa zipline, yung binayad ko din sa zipline is 600, at saka yung isang rides is 400 yung sa 300 yung sa Razorback. Papakita ko sa inyo mamaya guys kasi na-try ko yun siya. So ito lang muna yung pakita ko muna sa inyo yung inner niya, yung sa looban niya. So yan guys, very relaxing talaga dito guys pag pumunta ka dito. So ayan na guys, yung hanging bridge. Try natin yung hanging bridge. So para at least meron kayong idea kung pupunta kayo. So worth of 100 pesos. Ito yung makukuha na view. Sobrang daming tao dito guys. I think sobrang bawi-bawi sila dito. Pero sa kanila naman yan. So yan guys, ito lang yung hanging bridge. Worth of 100 pesos. Ma-discarte din sila kasi pina-entrancean din nila yung hanging bridge. Pwede naman walang entrance. Kung pupunta ka doon sa taas, mag-picture, yan. Ito yung view na makikita mo sa taas ng hanging bridge. Yan, mag-rides, luge rides yung tawag ng ganun. Na-try na natin yun sa previous vlog natin. So yan, yun yung zipline na pinakamahaba. Merong zipline din na nakaupo ka. Yun, may rides. Meron ding rides dyan sa tubig. Anong tawag dyan? Hindi ko alam kung ano yung tawag dyan. So basta maraming rides dito guys sa ito yung pinakamaraming rides sa buong Bukidnon na yung park sa Dahilayan. Sikat to yung Dahilayan.
So ayun guys, pupunta na tayo sa first rides natin, yung experience ko dito, papakita ko sa inyo. Meron silang mga service dito pag ikaw ay pupunta na sa yung destination, yung sa pagra-ridesan mo. No need mo nang wala tong bayad, libre lang. Sakay ka lang sa service nila tapos ihatid ka na kung saan kang station. Kasi kasali na yun sa ticket na binayaran mo. At saka meron ding ano dito, yung parang vintage car, pwede kang mag-picture-picture doon sa loob. May entrance din siya, 100 pesos. So lahat dito guys na papasukan mo may entrance. So make sure na meron kang enough na money. I think meron kang 2,000 pesos dito. I think enough na yung 2,000 pesos dito. Kasali na yung ano mo dito, kasali na yung pagkain mo. May enjoy mo na. 2,000 na, very expensive din. Yeah, malaking ano rin yun, halaga 2,000. Pero once in a lifetime per experience, hindi naman masama yung ganun, gumasto ka ng ganun. At least ma-experience mo din yung mga ganung bagay. Nakaka-relax. Make sure din na gumastos ka na meron ka ding extra na money para hindi malungkot na maubos yung pera mo. So, yung mga extra money yung ipanggastos mo. So, ayan guys. Pwede ka rin dito, parang exercise din dito. Meron silang hagdan-hagdan na maraming pine trees sa gilid. Sobrang lamig ng hangin dito guys. Grabe. Para kang nasa Tagaytay talaga dito. Kasi nung last time nagpunta ako sa Tagaytay, ganito yung feelings ko talaga, sobrang lamig. At saka meron pala din ditong Alpine Village, hindi ko na naisali kasi nga na-short na ako sa oras kasi siyempre pupunta pa tayo ng Valencia. So pumila na lang ako directly sa ticketing para sa Resorback para ma-try ko kung ano yung feelings. Papakita ko sa inyo kung ano yung klaseng rides yung Resorback. So ihatid ka ng service doon sa taas kasi doon magsisimula sa taas. Sobrang nakakakaba yung guys, sobrang nakakaba yung Resorback, believe me. Grabe. Sobrang nakakaba kasi para kang mahulog sa gilid. Simple mo lang tingnan sa pag naka-video, simpleng tingnan mo lang pero yan guys, pababa talaga yan, as in mataas talaga yung niyan. Mataas talaga yung sa taas niya. Nakakatakot siya. Yan yung pag i-push mo siya forward, go yan, tapos pag backward is stop. So yan guys, parang mababa lang siya sa sa camera pero pag nandun ka sa actual guys, believe me, sobrang nakakatakot yan yung Resorback. Kaya maraming nag-stop dyan ng mga kasamahan ko, yan sila nakaka-stress. Always nag-i-stop na hindi natin na-enjoy yung pag-i-slide talaga na sobrang bilis. Though safety naman siya, hindi naman siya meron naman siyang tali at saka naka-seatbelt ka naman kasi nga nakakatakot katulad niyan guys yung pag-slide ko, grabe. Ito yung parang matitrail ka talaga na rides at saka yung gusto ko din na rides is zipline. First time ko dito yung zipline, na mag-try ng zipline sa buong buhay ko. Ito yung first time ko. So na-curious ako. Nag-try lang din ako for worth of 600 pesos na rides sa zipline, 1 minute rides. So yan guys, ito yung view na makikita mo. Sobrang ganda yung guys, kaso madilim lang siya kasi nga yung weather kasi dito guys, always ganyan yung weather niya. Maraming maraming ulap kasi nga malamig dito na area. Lalo na pag dito early ka pa dito 7, grabe makikita mo yung mga pugs dito. Grabe yung pugs. So ayan guys, zipline na naman tayo. I-share ko sa inyo yung yung experience ko sa zipline. So ayan na guys, excited ako niyan kasi nga first time ko yan sumakay ng zipline. Hindi ko alam kung makaya ko ba, baka malula tayo. So ayan guys, first time sa zipline, parang nanginginig pa ako dyan kasi nga baka maputol yung lubid, hindi naman siguro. So yun guys, very excited niyan sa sa pagra-rides ng zipline. So naubos ko yung oras ko dito sa sa Dahilayan. I think mga 3 hours ako sa Dahilayan kasi nga paglakad-lakad ko pa lang. Marami kasi mataas kasi yung malawak kasi yung Dahilayan. Kaya maubos mo talaga yung mo dito, parang 3 to 4 hours dito. Pag itatry mo lahat ng rides, maubos talaga yung mo, yung oras mo dito kasi nga lalo na ngayon na holiday, sobrang daming tao, believe me. Nagpila ako for 30 minutes para sa rides na to.
30 minutes yung pinila ko sa rides na yan. Tapos sa entrance, sobrang daming nakapila. Kailangan mong kumuha ng ticket para sa sa mga papasok sa mga park. Maubos yung pera mo. Ang daming tao guys, meron pang artista dito na pumunta. Hindi ko kilala yung mga artista, basta galing sa Luzon. So expected talaga dito sa Dahilayan, sobrang daming visitors dito. Hindi lang sa Mindanao, yung karamihan dito is galing pa ng Luzon. So ayan guys, kung gusto niyo ma-experience yung yung Dahilayan, sobrang lapit lang yung taga Mindanao ka. Nandito lang yan sa sa Manolo Fortits, under siya ng Manolo Fortits. Punta ka lang ng Dahilayan, Barangay Dahilayan. Marami kang masakyan, malapit lang. Kung doon ka sa may airport, merong direct na siya. Kung nandun ka sa terminal, merong direct pa Dahilayan. So no need mo na kahit wala kang motor. Pero mas maganda dito pag meron ka talagang motor sa Bukidnon, kasi nga maiikot-ikot mo lahat. Kasi mapuntahan mo yung mga papasok, at saka very accessible sa iyo kung meron kang motor. So ayan na guys, worth of 600 pesos na zipline. So at least na-experience ko sa buhay ko. This is my first time na sumakay ng zipline. So sobrang chill pala guys, parang parang lumilipad ka. Yung feeling na lumilipad ka, na walang pakpak. So ayan guys, papunta na tayo sa Sumilaw. So ayan guys, dumaan lang muna ako sa may 7-Eleven para mag-lunch, para direct na tayo sa Sumilaw. So ayan, meron naman sila dito sa 7-Eleven na beef caldereta. So ayan, at saka chicken nuggets. So worth of 89 yung caldereta, tapos chicken nuggets is 49. So ayan guys, kain muna tayo dito. Yan, dito pa rin yan sa sa Manolo, sa gilid ng sa tabi ng Jollibee. So yan sa may lang, sa may highway lang siya. Al fresco yung datingan. Kakain yung artista sa may sa may kalsada lang, sa may highway. So ayan guys, nakaka-chill naman talaga dito sa pag dito ka sa Bukidnon, nakaka-chill naman talaga yung weather niya. Pero hindi naman lahat dito sa Bukidnon is malalamig yung weather. Merong mga parts sa Bukidnon na mainit din, katulad ng Valencia City, Don Carlos, Maramag, nasa flat area sila. Pero pag dito ka sa mga Manolo, Libuna, yung pinakamalamig talaga niya is nandun sa Lantapan, Pangantukan. Yan ang mga lugar sa Kitaw-Taw. Yan yung mga lugar is matataas na nasa mataas na bundok yung location na dyan yung pinakamalamig. At saka doon din sa Lantapan, sa may kape sa bukid nung na-vlog natin, yan Impasugong, Sumilaw. So yan ang mga part is mga malalamig. Sa Malaybalay din malamig siya, pero hindi masyado. Yung na-mention ko na mga municipality, yun ang pinakamalamig. So papakita ko din sa inyo yung town nila dito before tayo magpunta ng Sumilaw. So libot muna tayo saglit. Tingnan natin yung mga nila, mga public market, terminal. Ito yung ito yung sentro ng Manolo Fortits. Isang na lugar, isang progressive din na lugar. So lakad-lakad lang muna tayo guys. Papakita ko sa inyo. Dali sa ko sa inyo yung papakita ko sa inyo yung lugar. Shout out. Manolo Fortits. Maraming mga balabal. Pagsnakan din sa gilid. Ito papunta to ng papunta to ng terminal. Ito na way papunta to ng kanina yung pinunta natin Dahilayan. Papunta dyan ng Dahilayan. Pwede ka rin dito sumakay ng
ng ganito motorcycle. Pwede ka ganito sumakay. So bus terminal. Ito yung bus terminal ng Manolo. Dito yung sakayan. Yan. Sakayan ng Manolo Fortits. Pagkas rapos. Di rapos unahan. So, ikutin natin guys. Punta din tayo sa ano nila. Ang ganda yung terminal nila guys, oh. Very social yung ano. Sobrang linis ng terminal. Shout out sa taga Manolo dyan. Baka mayroon akong ano, mga followers na taga Manolo. Ang ganda yung ano nila guys. Ang ganda yung public terminal nila. Municipal Market Food Court. Food court dito. Kainan. Pasok tayo guys. May mga kainan pala dito. May kainan. May kainan. Comfort room. May kainan pala doon guys. Pwede rin may food court. Ito, public market. Public market. Yan. Public market nila guys. So ito yung sentro. Yung mga karne tinda dyan sa loob. Market. So ayan guys, tara guys, diretso na tayo sa Quezon, sa may Sumilaw. So ito yung bridge na ano, intersection na papuntang Cagayan de Oro City at saka papuntang Malaybalay. So bali ito yung dalawang lane siya, ginawang dalawang lane kasi nga parang delikado dito na daan. Ito yung daan sa kalagitnaan ng ano, Manolo at saka Sumilaw. Ito yung daan na ano, parang always nagla-landslide dito. Parang delikado pag hindi nila gawa ng advance na paraan. So yan, merong mga tulay, maraming tulay siya. Dalawang tulay siya na ano, ginawa nila. Merong sa baba din na daanan kasi nga yung nakaraan na landslide yun. So yan guys, dito na tayo sa may Sumilaw. Ito yung napakagandang view. Meron sa Quezon, yan yung bundok. I don't know kung meron pagkampingan dyan. Sobrang ganda. So yan guys, pahinga muna tayo sa beach sa may Quezon. Malapit na tayo sa Valencia tayo mag-stay. Dadaanan muna natin yung Cedar, yung gusto kong puntahan, at saka yung Rotipix. I think hindi na kaya ngayon yung ano, yung oras para sa Rotipix. So yung Cedar na lang yung dadaanan natin. Sobrang ganda ng views guys. Pag dito ka na talaga sa Sumilaw, Pasugong, papuntang Malaybalay, gaganda ng mga bundok niya. So guys, tingnan nyo. Sa likuran ko, may bundok dito. Bundok. Meron din pag-island doon sa may WTG apartment. Mura lang. Yan guys, pwede ka mag-coffee dito. Yan. Meron pagtatambayan. Meron pagpicturan. Pwede ka mag-coffee dito. So, daanan natin yung Cedar guys. So, ayan guys. Diretso na tayo ng Cedar, yung gusto kong puntahan na lugar. Ito talaga yung always ko
gustong puntahan na hindi ko mapuntahan pag sa tuwing ako dadaan sa Bukidnon. Ito yung Cedar Valley. Yung Cedar, semi-government siya. Government yung may-ari ng Cedar, guys. 60 pesos yung entrance. So pero dito din, guys, papakita ko sa inyo yung dadaanan papuntang Rotipix at saka Communal Ranch yung New Zealand. Yan yung tourism. Ito yung palatandaan sa Impasugong. Papasok lang yan, diliko ka dyan, merong bus stop, meron ding mga motor tricycle na hatid sa'yo. So yan yung Atugan Bridge, guys, yung pinakamataas na bridge dito sa Mindanao. Pinakataas yung height niya. Old bridge na rin yan. So ayan, guys, dito na tayo sa Cedar. Yung gusto kong puntahan dito is yung mga falls, yung Gantungan Falls at saka ano yung isa. Basta marami 3 falls dito, waterfalls, pero napabalitaan na lang na close na pala sa close pala ngayon kasi nga maulan, baka mag-landslide. So yun ang gusto ko sanang puntahan, pero sulit pa rin, naligo na lang ako dito sa may Cedar at saka nag-coffee na rin para sulit din yung yung pagpunta ko dito. May entrance pala na 65 pesos pag papasok ka doon sa swimming pool nila. Pwede kang maligo doon, pero hindi ka pwedeng makapunta doon sa may sa waterfalls niya. Delikado. Dirian na lang. Dirian na lang. Pero wala na sa falls, no? Wala na. Dirado na, sir. So ayun, guys, since basa din ako ng ulan, susulit na lang natin, maliligo na lang tayo sa swimming pool nila. So yan, malakad mo na 5 minutes na lakarin yung swimming pool nila. Papunta to ng Gantungan Falls, papunta ng mga falls siya. Cold spring din, sobrang lamig ng tubig, expected kasi sobrang lamig ng klima dito. Napakalamig yung swimming pool nila dito, guys, believe me. Grabe. So lalakadin siya papasok. So yung mayari pala dito is government. Pag mamayari ito ng government, guys, so free for all. Merong marental mo na life jacket kung gusto mo ng life jacket. Meron din na cottage dito sa gilid. Dalhin mo yung pamilya mo. Perfect dito maligo, guys, believe me. Sobrang lamig ng tubig at saka sobrang linis ng tubig kasi galing nga sa sa taas. So yan, guys, papunta yan ng ng Gantungan Falls, pero close lang. So yan, ligo na lang muna tayo para bawasan yung pagod natin, palamig yung katawan natin. Maganda dito kung may hot spring dito, guys. Kaso cold spring lang dito. Pang malamigan lang dito sa Bukidnon. So yan, guys, yung tubig galing sa taas, sa falls yata yan galing. Papasok kasi yung falls dito kasi yung hindi papasukan kasi nga nagbaha doon sa taas, maulan, baka merong mahulog na mga bato. So yan lang yung experience ko, guys. Naligo lang dito saglit, tapos coffee kasi nga sobrang lamig. Coffee na rin sa may tindahan, tambay-tambay, isip-isip ng kung ano-ano. So layo pa yung travel natin papuntang Davao. Pero yung mag-stop over na lang muna tayo sa may Valencia City. Doon na lang din tayo magtitik ng natin, dinner sa may paborito kong tunahan, yung mga tuna, yung mga isda. Always talaga ako kumakain dyan sa may tunahan kasi nga masasarap yung tuna pag mga adobo, kinilaw. Maraming choices kapag sa tunahan ka kumain kasi klase-klase yung pagkaluto, sisig, adobo, basta marami, sabaw, tinula, marami pag doon ka sa tunahan. So yan, guys, itlog with Milo para sa maulan na hapon. It's already 4 PM, kakatapos lang maligo. So coffee before tayo alis papunta ng Valencia. Mga 1 hour papuntang Valencia, guys. So ayan, guys, dito na tayo sa may Valencia City. Ito yung landmark niya sa Valencia City, yung yellow na flyover. Meron din sila ditong Robinson. Yan yung Robinson, madadaanan. Malayo siya sa downtown, 10 minutes. So ayan, guys, dito na tayo. Ginabi talaga tayo. Dito na tayo sa may tuna choice. Before tayo mag-check-in, kakain muna tayo.
dito na natin i-end yung ano natin pagbablog kasi nga nakakapagod. Whole day tayo nag-travel. So bukas diretso na naman tayo sa papuntang Davao City, pero hindi tayo direct sa Davao City. Dadaanan natin yung mga tourist attraction. I-video ko sa inyo at saka papakita ko sa inyo yung mga madadaanan dito na magandang view sa Bukidnon before ka mag Davao. Sa kalagitnaan ng Davao guys, grabe, sobrang daming resort at saka sobrang lamig ng klima dyan sa Buda, sa Kitaw-Taw, sa Loriga, basta dyan banda sa huling district ng Davao City, sa boundary sa may Buda. Grabe yung lamig guys, sobrang sarap mag-stay doon, sobrang sarap mag-rides. Dito talaga ako dumadaan pag pupunta ako ng Davao kasi nga nakaka-relax. Magdala ka lang ng raincoat kasi always dito umuulan pag dito sa Bukidnon banda. May raincoat ka. Mas maganda dito pag hindi maulan kasi nga yung klima, kahit maano yung araw, may araw, pero yung hangin, sobrang relaxing talaga guys. Sobrang refreshing. So guys, maraming salamat. So abangan nyo sa susunod na vlog ko. Papunta na tayo ng Davao City. Thank you.